Welcome back sa aking channel. Narito na naman tayo para magatid ng mainit na balita mula sa mundo ng politika. Ipinakita ng mga otoridad sa isang ginanap na press briefing ang serye ng mga nakalap na ebidensya at dokumentado na paraan ng pagbebenta ng illegal na droga ng sospek na kilala sa Liza Tanas, kung saan ang pangunahing target nito ay ang mga menor de edad sa hinaharap na ulat at operasyon ng pulisya. Ibinunyag ng mga investigador, naging maingat naman ang mga investigador sa kanilang galaw upang ma-press briefing ang galaw ni Liza Tanas. Mariing contempt ng mga lokal na opisyal at kinaukulan ng ginawang pag-target sa mga menor de edad na itinuturing na malubhang banta sa kaligtasan at kinabukasan ng kabataan. Patuloy na nagsasagawa ng karagdagang investigasyon ng mga otoridad para matukoy at mahuli ang iba pang mga kasabwat at kaugnay sa network na suspect na operasyong ito. Kaya manatili kayong nakatutok dito sa aking channel sa bawat pag-ikot ng kaganapan. Kami ang iyong magiging sandigan sa walang kinikilingang impormasyon. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para laging updated sa mainit na balita. Na naka-standby, which is Inday Sara. They cannot afford na sumunod si Inday Sara kasi tatapusin ni Inday Sara yung hindi tinapos ng tatay. So, kinakailangan tapusin si Inday. Ayan, impeachment. Yan impeachment. Ngayon, wala kasing coordination eh. Kanya-kanya nangyari eh. So, right now, we are not prepared na to do something about it. We are trying. Sa akin nyo naman nadidinig sa vlog ko yung yung mga gustong mangyari. One time, big time. Kanino nadinig yung one time, big time? Di ba sa akin? O may mga gumamit ng one time, big time ha. Ultimo yung gobyerno, nadinig niyo yung white ribbon. O, sa akin galing yung white ribbon. Kaya nga pinipick up lang, tapos nun, natutwist ba? O hudyat, saan nyo nadinig yung hudyat? Di ba sa akin? Ang problema, papasok dito, lalabas dito, hindi maano. Ilang beses na ako, tapos ngayon sasabihin pa na isang commenter na siguro troll, na divisive ako. Ano magiging divisive? Gusto ko nga mag-unite. Sila ulo. Well, anyway, tao lang Kaya nga binablog ko broken country eh. You see, gusto ko makita ninyo where we are right now how divided we are. And I want everyone to take a pause, because if you do not unite as a country, we will all go down sa quicksand. And pagka ikaw, lubog ka na hanggang dito sa quicksand, hanggang ulo, wala ka na magagawa. Habang nakalabas pa yung dalawa mong kamay na pwede ka pang makagawa ng paraan, makadiskarte kung paano ka lalabas, gawin na. Problema hindi. Kanya-kanyang iba nagpapanik, iba walang pake. So, aabutin natin yung talagang lulubog tayo. Nandun tayo papunta. Hanggang sa pumutok yan, and then it will be anarchy. AFP, PNP, you're just shabby, relaxing. Maganda naman sweldo, di ba? Hinayaan nyo si Duterte na nagtaas ng sweldo nyo. Kaya, di ba? Tapos here we are. Wala eh. Ano gusto nyo mangyari? Ano gusto niya mangyari? Sisigaw na naman, mag-rally na naman. Wala nga mangyari sa rally kasi nga nandiyan yung AFP at yung PNP na nakasuporta kay Marcos. Hindi bababa si Marcos. So yung mga ibang grupo na sinasabi, meron silang kinakausap sa AFP. They go ahead, kumausap kayo na kumausap sa AFP. Matutulog muna ako, di ba? Ipapahinga rin muna ako.
Kasi ganun eh. So frustrating. Ngayon kung may bala kayo na mag-ibang option, bahala kayo, pag-usapan nyo mga options ninyo. No? Ay, nako, buhay. Thank you, Imelda Aquino. Jundi Montana, greetings watching from City of Mandaluyong. Magandang gabi. Remedios, good evening everyone. God bless us all. Yun ang kailangan natin. God bless us. Lorna Pedinato, good evening Kapdado. Happy Clinic Aromatic, goodbye people power. Wala, hindi kaya, hindi na. Ang the people power will work if there is that military component or armed component. Sa ngayon, sa mga nakaraan na mga ang iniintay ng tao, bumaliktad ang AFP, withdrawal of support, people power 1, people power 2, mas ano yung people power 2, bumbo yun dahil kay General Reyes, Chief of Staff, nag-withdraw of support kahit ang laki ng loyalty dapat niya kay Estrada, pero winay niya eh. Walang nakawa noon. Impeachment na niyarap noon. Walang nakawa noon. Hindi kagaya ngayon, trillion. Walang mga maleta noon. No? But here you are now, you have a chief of staff na testimonial pa rin pa sa PMA, in-honor pa siya sa PMA for a job well done. Kaya nga, nakakainis na from a PMAer, no? Siguro ako lang yon. Pero I would like to say it na nakakainis from a PMAer like me, may testimonial pa rin ng isang chief of staff na 4 na taong kang nanahimik na sinasabi mo apolitical. That's bullshit. Isipin mo nangyari sa Pilipinas. And you're proud of it na intact ang AFP, hindi na ganyan-ganyan. Putang ina. Eh sige. Sige. Yan ang sabihin natin. And later on in life, probably 50 years from now, you will see that the history books will be written against you. Once upon a time, panahon ng putang inang Marcos na yung pinakawalang niyang presidente ng Pilipinas, na meron siyang chief of staff na pinakawalang niyang chief of staff sa Pilipinas, na ang buong AFP tsaka ang buong PNP, bugalgal na na kurap. Yun ang lalabas dyan sa mga future na historical ek-ek sa libro. Because history will be written not according to your preference, but it will be written according to what the future Filipinos want to say about the past. And it will be written so na tinapos ng taong bayan. Matatapos to eh. Either by rebellion, civil war, o kaya by secession. Or probably maunahan kayo ng global war. US China, magbakbakan, makasali tayo, yun. Matatapos to. No? Kasi ang sa akin, pagka nagkaroon ng gera, habang that's why I am forming the Hunters Brigade, the Croc Hunters Brigade, na diretso sa akin. Ang ko, pagka nagkagulo-gulo, pagka nagkagera, may option ako na huntingin yung mga gagawin to na mga animal na to. Of course, aside from protecting our families, protecting our countrymen. Pagka nakikita mong parang ibang dating eh. So, wala tayong pupuntahan pag ganyan. Yung iba gustong tayo na. Hindi ganun basta-basta. Hindi ganun. Maraming considerations, no? Maraming considerations.
nakakainis. Kaya nga, my love, sir, there is no AFP payment. Just relax your heart, sabi ni Tess. Oh, tama, kaya ka magre-relax na ako. Diana Faye Varga, hi. Lorna Pedinato, how can we wait for 2028 when the admin is already doing everything possible? Oh, hawak nila ang pera, hawak nila yung budget. Sipin mo yung 6.8, 6.7 trillion for this year, 7 trillion for next year. Loaded sila ng pera. They can do anything. Maricel Boycer, it's sad what you're saying, Dado. It seems disappointing. Let's not let the opposition win in the fabricated case against BP Sara. Wala naman tayo doon sa hearing eh. It's the senators na tuwan tayo sa Senate judges. So yung pacing ng hearing, madidikta niyang mga administration senators. Yun, sila makapagdikta niyan. Kaya wala tayong magawa. Ang hintay lang natin yung verdict. Ang makikita lang natin, you watch daily kung ano yung mga argument and counter-argument. And then you can discern ano ba talaga ang totoo. Sa akin, ang totoo, walang kasalanan si Inday Sara. Now, ang tanong, hindi nga lumalabas ang tao ngayon eh. Kay Marcoleta nga eh, hindi lumalabas eh. Yung dun sa mga nangyaring nakawan niya eh, dun sa 18 Maris, hindi nga lumabas ang tao. And si Inday Sara is another person na lalabas ba ang tao pagka ginilty siya? Eh pagka nakita na yung mga na the argument will be painted in such a way na convincing, and then yung mga talkies, mga mainstream media, tsaka yung mga vloggers, yung mga expert opinion, babanatan nila. They have the money kasi to pay. Babanatan nila. Oh, kita nyo? Talagang guilty yan. Yung ganon. And yung mga Pilipino na fickle-minded, yung mga ungano, oh, dapat talaga makulong, dapat talaga ganyan. Wala na. You know, at the very least, ang gusto nilang mangyari, if Inday Sara survives this and come out not guilty, matipak yung kanyang mass base. Kasi yung habol mo dyan is masira yung credibility. Kahit man not guilty, not guilty yan kasi kulang ng boto. Pero kung ganito, ganyan, di pa natin sigurado kung na magiging outcome. Ang papunta niyan talaga is meron silang tinatakot o niniligawan o babayaran na senator na babaliktad. 13 sila ngayon. Kailangan nila ng 3. No? Kung sa constitutional na provision na 16. No? Ngayon, ipipilit nila yung kanilang bendalo. No? Kaya kung yung 22 na lang ngayon, ipipilit nila, mababawasan pa, Marcoleta, si Robin Padilla, tapos si Bongo, 3. 25, 19. Tama. So sa 20 nga 14 lang kailangan mong boto, isa na lang kinakailangan bumaliktad. Kung ganon, pero hindi yung constitutionality, iakit sa Supreme Court. Pero ang gusto nila talaga, lock, stock, and barrel, talagang hindi na makatakbo ang Inday Sara sa 2028. Pero may provision sila, makatakbo yan sa 2028, nandyan pa ang COMELEC. Nag-dry run na sila noong 2025 elections. Midterm elections, dinry run nila kung paano mawala ang boto ng Duterte, 3 lang ang nag-survive ang lumabas. Para manahimik kayo, hindi kayo magreklamo, yung mga favorite ninyo, Bongo, Bato, Marcoleta. Ano nangyari doon sa iba? Duterte niyan, straight yun ang boto. Kaya yung boto ni Bongo, halos yun din ang boto nung lahat. Kung magkaano yan, hindi magkalayo-layo. Ano nangyari? So, may mga nawala yung boto. Kung 16 million yung nawala yung boto, you can just imagine. Kaya nga sa akin, kung ako lang ang masusunod, pagkatapos nito, na-correct na natin to, bumaliktad na ang panahon, gusto kong pabilang lahat yan. At pagka yung boto, yung mga balota, nasira, pabibitay ko talaga yung nagbabantay dyan.
na kailangan bantayan nila yan, di ba? Pagka sinabing nabasa, yung mga ganun ba, nasira, lumang kwento na yung bitayin talaga natin. Kasi trabaho nila yung protektahan yung mga balota na yan. Bitayin natin. Putang ina ma. Hindi pwede yung salita sa akin na kailangan natin, gusto ko malaman kung talagang dinaya yung boto para mabitay ko yung mga taga-Comelec. Mga puta ng mga ano. Kasi pati yung mga senator na lumitaw dyan na nandaya, bitay din sila. Wala akong pake kung sino. Isipin mo, hindi ka naman dapat panalo eh. Alam mo naman di ka dapat panalo, pero nakisakay ka sa panalo na sinabi ng Comelec. Lumalabas sa balota, pagka binilang natin talaga yan, na hindi sira kunwari yung balota at naprotektahan ito. Hopefully, good luck sa inyo mga nagbabantay dyan sa balota. Huwag niyong hayaang masira yan. Pagka nasira yan, papapatay ko kayo. Bibitayin ko kayo. Taminan nyo. Kasama kayo sa sindikato eh. Because you're erasing the evidence. Gaya yung dati, di ba, sasabihin, nabasa daw. Paano nabasa ng battery fluid yung ano? Ay, nako Pilipino, hanggat hindi tayo nag-aano ng bitayan, ng death penalty, wala tarantado mga galing ng Pilipino. Kaya nga, paulit-ulit lang ang So hopefully, pagka tumayo na si Inday Sara, o kung sino man dyan ang tatayo na general na magkaroon ng lakas ng loob, you would know what to do. Yun, isa yun dapat na establish. Si Marcos, establish dapat yan. Yan pa ba si Marcos? Kaya DNA. No? DNA, very important. Kung yan pa rin si Marcos. Baka double na yan eh. Tapos nun, hair follicle. Kung yan si Marcos, hair follicle. Kung talagang cocaine addict. Para maisulat lang sa libro, sa history books natin, na talagang addict. And that will vindicate yung mga ng tao. That will vindicate na bakit siya tinanggal ng tao, etc. etc. Ba't siya tinerminate ng tao. You know, doon pa lang sa term resign. Mga tao, marami nagsasabi, resign, Marcos resign. Ako lagi ko sinasabi, terminate na dapat. Resign pa. May option pa siya eh. Ayoko mag-resign. Ako yung presidente eh. Yung gano'n. Hindi dapat tayo, terminate niyang gago na yan. Wala, hindi magkaisa. Kaya nga, bahala kayo sa buhay niyo. Kaya, insisting kasi, Marcos resign. Yung sa iglesia nga, wala nga sigaw ng Marcos resign. Bawal eh. Paano ta? Nagkatatlong rally, walang sigaw ng Marcos resign. So, ano yung nakikita natin sa hindi nila nakikita? Tanong lang, Libra. Good evening po, Sir Dad and all. May love, let's have a revolution, sir. We are already in debt. Ayaw ng iba. Says, that's really how I got my money. Maricel Boiser. Happy Clinic Aromatic. Manhid si Bangag at sa Peaceful Rally. Can rock the rally. Happy Clinic Aromatic. Agnes Bombita. That's how it is. Inday Sara doesn't know how to lead the country. She just lets the fool to do stupid things. Inday doesn't know how to lead the poor country. Yes, money can unite them. Pera-pera, no? My love, sabi ni Libra, my love, we are angry too, sir. Kaya nga, nakakainit na ulo eh. Para bang, mas maganda pa ngayon, manood ka na lang ng mga drama series, mga Netflix, manood ka na sine. Ano na ba palabas ngayon? Makapanood nga na sine bukas. Maraming puta eh. Kasi, spectacle. It drains you so much of your time, no? Para sa iba na hindi na-appreciate yung, kunyari ako, bababa ako. It's really tiring. Kasi bago bababa ako, I take the early morning hours na trip, no? Daling araw, walang tulog yun.
diretso na. Di ako natutulog sa bus eh. Para lagi akong gising. Nakasanayan. Force of habit yun eh. Di ako natutulog pagka nakasakay ako sa 6x6 o kaya nasa Range Rover o Mini Cruiser. Matagal na yun, 1980s pa yun. Hanggang sa, kahit may nagdadrive na iba para sa akin, di ako natutulog, gising ako. Pagka kumpante ako dun sa driver yon, tulog ako. Mahirap kasi magising ka, nasa impyerno ka na, nasa langit ka. Ang ginagawa mo rito. Patay na pala ako. Lintik. So, yun. As much as possible, I do not want to doze off, makakatulog. Pero pagka talagang pagod, makakatulog. Only na, kaya nga, sa buong biyahe, hindi ako natutulog. Kaya pagdating pa doon, tuloy-tuloy meeting. No? Yung iba, hinahanap ako, sir, nasaan ka? Nagmi-meeting. Gusto niyo kung doon ako sa rally, sigaw ako. Bawal nga sumigaw ng Marcos resign. Gusto niyo ako yung mangunguna. Ang problema mga kababayan hindi ko kayang hatiin yung sarili ko meron nakaschedule akong kausap dapat Isa pa yun na-schedule ng meeting, di ko alam yung meeting. Gulat ako, nandun yung SFGF. Ano ginagawa ng SFGF dito? Kaya nga. So, ano yun? Bakit may meeting sa ibang leader, SFGF? Bakit kayo ng meeting? Magtawag kayo ng meeting. Sa akin, hindi tama yun. So, mas maganda, Commander Christian, take charge. Take charge. Yung bahala kayo dyan sa group. Kung may mga meron ako sinabihan nire-record nagkakamera ka ba, nagbibideo ka ba, nagtampo sa akin. Sinigawan ko raw, napahiya. Alam nyo, pinalalaki ninyo pinalaki ninyo. Ang pinakaano dyan, sensitive yung pinag-uusapan natin. Ayoko na nung style Bukay. Kasi si Bukay, si Metran, ang style, ibibideo lahat niya. Iba-vlog niya ilalive niya. Pinapagalitan ko yan ilang beses na. Kaya nga, nung EDSA 29, October 29, 29-30, yung first time ako lumabas, that was 2024 yata. 2024. Na may isang nagbibideo. Sinita namin lahat. Ako mismo sumita. I go, ba't ka nagbibideo? Kasi nire-record lahat yung yung usapan. Yung pwedeng gamiting ebidensya yun. Na ma-implicate yung mga tao na nandoon. Na kahit hindi nagsasalita, the mere fact na nandun lahat yung mga tao nabibidyoan. So, sinita namin. Sinita. Sinabi ko na lang amin yan, amin kasama ko. Pero, para hindi mapahiya. Pero, nandun yun yung well, anyway, tapos pina-strike out ko dun sa yung live mismo, pinatanggal ko sa YouTube channel. Kasi mahirap yun. Kasi pag kami nangyari, pitpitin mo yung itlog o yung dede ng isa dyan na kasama, masama yung kaya laslasin nyo. Mahirap kasi demonyo itong kalaban Well, anyway, so I thought na kasi nakaganyan yung camera, I thought na nagbibideo. Sinit ako. Taas ang boses ko. Gano'n naman ako So, hindi sir. Okay, tapos na, di ba? Hindi, tampo-tampo So, okay. Pagka ganon kasi, kung ayaw pasita, maghanap na lang kayo ng mga magiging, ng pinuno na
hindi kayo sisitahin. Very important yung pinag-uusapan natin. Na, yung pinag-uusapan natin, patayan. Tapos nun, ako, ayoko nung ng ganun. In fact, mali na nga yung marami tayo. Dapat dyan, ang present lang, mga 5. Sobra nga, marami na ngayon 5. Mga key people lang. For my group, ang ano dyan, pwede pa nga si deputy eh. Kasi ilang beses ko na sinasabi, deputy, sasama ko na si deputy. Para nandoon yung ano ba, alter ego. Pero when bumulaga sa akin na gano'n, daming tao, sino nagpatawag ng meeting? Hindi ako. Kaya akala ng mga leader, ako nagpatawag ng meeting. So, okay. So, naging ano dun sa video na pinalaki pa eh. Na lumaki pa. So, kung gano'n ang ano ninyo, and then you're going to mag-leave of absence kayo and all that. Dami kayo. Dami para sunin. Ako na lang mag-leave of absence. Na? Commander Christian, take charge sa grupo. Take charge sa grupo. Nandiyan naman yung grupo eh. Di ba? So, ayoko nung ganon na nagpa-meeting kayo na hindi ko alam eh. Ano yun? Sino nagtawag na meeting? No? Isa yun. Tapos nun yung nanita ako kung binibideo ba hindi, it is for the security of everyone. Ngayon, kung kunyaring nagtatampo dahil dun sa napahiya o malakas yung aking ano, dapat mas malakas pa nga eh, ang boses ko. Kasi you're talking of very, very sensitive eh, yung usapan. Eh kung naka-live yun. Yung may right ako na sitahin yun as the chairman. Ngayon, kung wala akong right, tinatanggal niya yung right na yun sa akin, then, bahala na si Commander Christian na mag-take charge. No? Ang sa akin, it's the safety of everyone. Even yung mga kausap na mga leader. Utang na. Sige, sabihin ko sa inyo, anong pinag-usapan? O, yung mga intel dito, ano, gusto nyo sabihin ko, yung mga pinag-usapan? Madali yun. Yung mga ganun kasi, hindi pinag-usapan. Sa dami ng, hindi pinag-usapan yun. Tsaka, dapat off muna. Wala munang mahawak na cellphone. Off muna. Very, very sensitive eh. Ayun yung ano ko. Now, if mag-leave of absence kaya, go ahead. You go on leave. Better yet, you continue on. Ako na lang mag-leave. Ako na lang mag-leave. Total eh, kaya nyo naman na tumayo, di ba? Kaya nyo naman tumayo eh. Kung atat na atat kayo tumayo kayo. Hindi tayo, sinasabi ko sa inyo, hindi tayo nagpapapansin. Hindi porke may rally kinakailangan makita tayo. I don't care kung kunyaring ano sasabihin ng tao. No, hindi ko kailangan yung approval ng ibang tao. Oh, wala si Captain Dado. Nandiyan sila General Pokis, nandiyan sila ganito, nandiyan si ganyan. I don't give a shit kung nandiyan sila. I don't care kung nandiyan sila. Ang malakas sa akin, yung integrity ng grupo at yung timing ng action ng grupo. Remember, may mga baril kayo. Lalabas ka dyan, tapos nun. Kaya nga yung sa atin eh, pinaka-ano dyan is, hindi dapat tayo na sensitive na makita ng taong bayan. Pero dapat responsive tayo pagkailangan tayo ng taong bayan. Eh wala pa yung numero, kaya hindi pa tayo kailangan ng taong bayan. Kung nandun yung numero, tsaka tayo magpapakita.
just in the nick of time. Cavalry tayo. Cavalry. At alam ko yung gagawin. And wag kong dapat diktahan kung ano yung, otherwise, kayo yung tumayo. Kayo yung tumayo, hindi ako. Diba? So, yun yung ko. Marami na ako sinabi. Isang oras na rin pala yun. Maricel po, sir, are we just going to allow the Philippines to become communist? AFP, nahayaan yan eh. Tanongin nyo AFP. Kung maging komunista tayo, let it be written in history. Kasalanan yan ng panahon ni General Browner. Kasalanan niya ng panahon ng AFP from 2022 and onward. Here in Wasabi, you are missing Giovan Torres. Sincere thanks for your service. Okay lang. Esther Renante. Blessed evening, Cap, though I'm not sure what happened, sir. Walang nangyari, kaya okay lang, walang nangyari. We are in debt, sir. Yeah, I agree. Boeing Remulda will rally first. USB, happy clinic.